si Jeya. Parati kami nandyan para sa isa't isa. Nagkasanggan dikit kahit sa iyak at tawa. Parati namin nauunawaan ang isa't isa. Nandiyan kami kapag may problema, pero may hangganan din pala. Isang araw, ang dating nasiyahin ay unti-unting nawala. Mga ngiti sa labi at kislap na mata ay hindi na makita. Pero pinilit ko kasi akala ko kilala ko siya. Mga salita niyang ginawang biro, di pinansin at hinayaan. Katulad ng gawa-gawa lang ng isip mo yan. Salitang ang drama mo, at wala lang naman yan. Mga salitang akala ko mababaw at biruan lang. Bakit? Asan si Jeya? Yun si Jeya. Hindi ko na nga makontak eh. Ganun? Uy, Jeya! Ba't ngayon ka lang pumasok? Di pa kita makontak. Alam mo, baka may di ka sinasabi sa akin ha. Dami mo namang tanong, Nika. Okay lang ako. Madami lang talaga nangyayari sa bahay namin. Alam mo, okay lang yan. Huwag mo isipin yan. Gusto mo, libre kita later. Sorry, Nika. Di kasi ako pwede. Kailangan ko umuwi na maaga. Ano ba yan? Nakakatampo ka naman. Ngayon ka na nga lang papasok. Nagmamadali ka pang umalis. Sorry talaga. Drama mo. Sana naging mapagmasid ako. Sana mas pinahalagahan ko. Sana mas inunawa ko. Bakit walang nakapansin ng sakit sa pagtawa? Paano walang nakakita ng dilim sa mga mata? Paano walang nabingi sa mga daing? Ang daming naging sana nung wala na. Pero nung nandito pa, palaging bahala na. Bakit tinignan ko lahat ng parang wala lang? Tayo magkanya-kanyang laban, pero marami ang hindi na kaya na lumaban. Walang kamay ang umabot para siya ay tulungan. Hanggang sa tuluyang nalulod ang isipan sa kalungkutan. Patawad at naranasan mo ang madaya at mapait na mundo. Kahit ang mundo'y tila walang kulay, sa piling ng isa't isa, nakita ang liwanag na nagdulot ng saya. Kahit tumilim man ang paligid, tingkad na iyong kulay, ay saya at bagong pag-asa ang hatid.